natatanggap dyan sa Okta Research, baka maging 9% pa. Baka maging 9%. Kasi pa-humble si Hani Lacuna. Pero yung ganyan, nataob ka sa survey rating, 86% kay Yorme. Tapos sa'yo ay 8% lang. Abay, sus Mariosep. Diba? Nga si ate. Kahit sino nga, kunwari ako, kakandidato din akong mayor, makita ko si Yorme, 86%. Mag-iisip na ako. Baka kumampi na lang ako kay Yorme at magkonsehal na lang muna ako. Ay na, pag ako nga kaya, ba't hindi ka na lang muna magkonsehal? Mayor Hani. Hindi ka muna magkonsehal, tumabi-tabi ka muna. Hayaan mo muna yung gusto ng taong bayan. Diba, pabayaan mo muna yung sigaw ng taong bayan. Alam niyo po, ito po yung sigaw ng taong bayan. Oh. Tignan na, panoorin po ninyo to, Sus Mariosep. Hayaan ko na lang yung taong bayan sa Maynila ang sumagot. Diba? Kita nyo, sigaw niya. Wag ka na talagang bumalik. Dahil kapag napwesto si Yorme Isko Moreno ngayon na mayor, mayor ng Maynila, hindi ka na talaga makakabalik, pati ang buong pamilya mo. Buong pamilya mo at ang yung mga punwestong kapatid, mga sister-in-law, mga in-laws mo na pinwesto mo, hindi na talaga kayo makakabalik. Nepotism kayo. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Kita mo si Ganun taong bayan? Diba? Ayan o, sigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Si Hani Lacuna, wag ka nang bumalik. Sino mananalo? Taong bayan o ikaw? Ayan o, sigaw ng taong bayan, bumalik ka na, Yorme. Bumalik ka na daw, Yorme. Yan ang sigaw ng taong bayan. Pero ang sigaw ni Hani Lacuna, na merong 8%, salamat sa video ni Kuya FPJ Ponce Jr. Sa 8% mo, ang kapal ng mukha mo Hani Lacuna na magsisigaw pa ng wag ka nang bumalik. Bakit? Ikaw ba masusunod? Taong bayan ang mamimili kung sino ang gusto nila na maglingkod sa kanila. Taong bayan ang mamimili kung sino ang gusto nila na kanilang maging mayor. Hindi ikaw. Wala kang karapatan na magsabing wag ka nang bumalik. Isko, here, but not Duterte. Sabi ni Christopher Angelito. Hindi naman po Duterte yan, si Yorme. Pinapakalat lang ni Banat Bay yan. Bugok yan si Banat Bay. Sisirain lang niya si Yorme. Pero si Yorme ang heading candidate, magmakaaway, pinagsasama-sama niya didis man o hindi. Parpy Smart. Bumalik ka na, Yorme, kasi marami pang palengke ang ibebenta natin. Yes! Pati ikaw, ibebenta ka namin dahil wala ka namang kwentang tao. Boni Buhay Manubila Vlog. Bulok yan channel mo. Benta mo na yan channel mong bulok. Teresita Emperador, dapat wag manalo si Isko dahil kapakat niya ang DDS. Kayo po dapat ang hindi na po mabuhay. Dapat po hindi na po kayo mabuhay kasi po kayo'y kasapakat ng mga demonyo. Lito de Torres, sino ba ine-endorse ni Duterte noong 2022? Diba? Si Bangag, sino ngayon tao ni Duterte? Sabi ni Lito de Torres. Ayan. Mas bangag po yata kayo eh.
Oh. Tyra, ako ayoko kay Duterte pero gusto ko si Isko. Ayun, talaga naman. Danica Diaz Season, humble ni Isko, gwapo pa. Okay, ayoko kay Isko, Duterte yan. Malabo pong maging Duterte si Yorme. Lito de Torres, maniniwala pa ako na mananalo si Hani kung walang matatayog na proyekto at magarang ospital dyan na palaging nagpapaalala sa mga tao ng isang Isko. Tama po kayo dyan, ha? Pero yung kaninang comment nyo, ayoko yung sinasabihan nyo ng bangagang aming presidenteng Bongbong Marcos. Kasi kung bangag talaga si PBBM, bakit buhay pa kayo? Puntahan natin to, okay. Alam nyo, itong si Yorme Isko Moreno, grabe mga pinapagawa nito sa Maynila. At isa, si Hani Lacuna sa mga sumusuporta dyan. Nung may pinapagawa si Yorme, tapos ngayon kakalabanin niya si Yorme. Kung ano-ano sasabihin niya na hindi maganda kay Yorme. Kaya alam niya, sabi ko, parang ano tong si, parang may toyo tong si Hani Lacuna. Biruin mo noon, sinusuportahan mo si Yorme kung ano-ano sinasabi mong magaganda kay Yorme, tapos ngayon sisirain mo. Alam niya ito, tama yung sinasabi ni Lito Torres. Ito yung sinasabi mo. Lito de Torres, ito yung sinasabi mo. Pakinggan natin to. Si Hani Lacuna nagsasalita nito, ha? Sino ba naman ang mag-aakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon ng isang dekalidad, world-class na pampublikong paaralan. Ito po ay bunga ng isang pangarap ng isang batang almaryo, isang batang Maynila. Of course, sa katauhan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ayan na. And why we Diba? Pinapupurihan mo si Yorme. Dito sa video na to, na hindi magkakatotoo yung eskwela na yan kung hindi dahil kay Yorme. Tapos ngayon kung ano-ano sasabihin mo kay Yorme, wag nang bumalik. May toyo ka ba, Mayorani? design this type of Galak na galak at very excited dito sa new building na ito. So with our Honorable Mayor Biruin nyo, panahon pa ng pandemya yan tinayo. Walang budget ang Maynila. Kita nyo? Panahon ng pandemya, nakapagpatayo ng eskwelahan si Yorme. Di lalo pa, pag bumalik ngayon niya, wala ng pandemya. Baka tabi-tabi na eskwelahan dyan, kondominyo para sa mga mahihirap. Baka yung mga nakatiwangwang dyan na mga building na hindi napapakinabangan ng Maynila ay benta na ni Yorme. Para mapakinabangan na ng taong bayan yung pondo. Si Hani Lacuna mismo nagpaliwanag. Luging-lugi. Luging-lugi ang Maynila sa Divisoria Mall. Si Hani Lacuna mismo ang nagpaliwanag niyan. Kita nyo dito, suportado niya si Yorme. Tapos ngayon, si Yorme na pinakamasamang tao ngayon sa Maynila. Walang ya ka, Hani Lacuna. Ikaw ang walang ya. Hani Lacuna na sinusupport niya yung mga dreams din ni Yorme. Ayun. Sinusupport niya yung mga dreams ni Yorme. Bakit? Kasi hindi pa nagproproklama si Yorme Isko Moreno nakakandidatong mayor ng Maynila that time. January 28 yan, this year. Kaya lang, nag-iba ihip ng hangin. Nang magsisigaw, magpapadyak, mag-iiyak, magtatalon ang taong bayan ng Maynila at sumisigaw, bumalik ka na, bumalik ka na.
Nag-iba na yung Hani Lacuna. Lumabas ang tunay na kulay ni Hani Lacuna. Ha? Ngayon, Hani Lacuna, kung ayaw mo makatanggap ng magagandang proyekto ang mga taga Maynila, makatanggap ng mga dagdag na benefits, ayuda, tulong, ang mga PWD, ang mga senior citizen, ang mga estudyante, at ang mga simpleng obrero ng Maynila. Mawalang galang na po. Tumabi-tabi na po kayo dyan. Magligpit-ligpit na po kayo ng inyong opisina. Babalik na po ang sinisigaw ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Tama yung sinabi ni Lito de Torres. Kung wala sana yung condominium, binondominium, Manila Zoo, na talaga namang world class. Dagdag mo pa yung ano na yan, hospital ng Maynila na nalibot ko, world class na world class yan. Nung yan ginagawa pa lang, finishing touches, nandyan ako. Na-inspection ko yan, talagang nalibot ko yan, napakagandang hospital. Sabi ko pa nga, sana dyan mga anak yung asawa ko kasi ang ganda ng hospital. Kaya hindi mo masisisi ang mga taga Maynila na sumigaw na bumalik na si Yorme. Kasi katulad nitong Rosauro Almario Elementary School na to, dagdag mo pa yung Albert, Dr. Albert School. At napakarami pang school na pinagawa ni Yorme. Lahat, kita nyo, napakaganda, parang private school. Maganda pa dun sa eskwelahan na pinag-aralan ko noon sa Bulacan. Saka sa Malabon. Yung sa pinag-aralan ko sa Malabon, binabaha eh. Maganda pa. Ito. Masisisi mo ba mga taga Maynila, Mayor Hani Lacuna? Kapag pinigilan mo ang kagustuhan ng mga taga Maynila, Mayor Hani Lacuna, sakim ka, ganid ka sa kapangyarihan. Parang ang gusto mo, di baling maghirap ang mga Manilenyo, di baling magputok ang butse ng mga taga Maynila, basta ikaw lang ang mayor. Parang malayo yan sa turo ng ama mo na si Danny Lacuna. Lahat naman po, Yorme, ng iyong sinimulan, ipinagpatuloy pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon higit sa lahat na sa mga pagkakataon na ito ay nararanasan at mararanasan na naming mga guro, lalo na ng aming mga mag-aaral, ang bunga ng pagpapagal ng aming butihing dating Mayor Isko Moreno. Palak kayo, nakapagpatapos kayo ng isang Isko Moreno Tumagoso na marunong tumanaw ng utang na loob sa mga naging pangalawang magulang niya sa labas at sa komunidad na nakapaligid dito sa Almar. Kita mo kaganda ng sinasabi mo dyan, Mayor Hani? Ibig sabihin, kahit ikaw, alam mo sa sarili mo, nakabayad na si Yorme Isko Moreno ng utang na loob sa pamilya mo. Si Yorme Isko Moreno naman ang kumilos din sa sarili niya eh. Ang pinayo lang naman ng tatay mo, mag-aral si Yorme para hindi siya maliitin. Yun ang ginawa ni Yorme. Yun ang ginawa ni Yorme. Diba? Pero, katulad niyan, yung mga binabanat mo kay Yorme, hindi maganda. Nagmumukha kang trapo. Ikaw ang nagmumukhang chipipay. Ikaw ang nagmumukhang walang kwentang kasama noon ni Yorme. Ang nagmulat kay Yorme upang magpursige ng gusto, lumaban sa buhay, magkaroon ng determinasyon upang pagbutihin ang kanyang buhay at gundin ang buhay ng kanyang
kapwa. Kita mo, ikaw mismo nakakaintindi ka. Buhay ng kapwa. Kita mo, alam mo kung ano ang goal ni Yorme. Kaya nga, nitong mga nakarang araw, meron ako nakitang post. Nagtataka daw si Mayor Hani, ano ba ang dahilan? Bakit daw babalik si Yorme sa Maynila? Ano daw ang tunay na dahilan? Alam mo kung ano tunay na dahilan? Mayor Hani Lacuna, pinabayaan mo ang Maynila. Ultimo yung mga matatanda. Ultimo yung mga etong mga ang tawag dito, mga senior citizen. Ultimo mga senior citizen na dati nakakakuha po ng tulong mula sa opisina ng mayor, ngayon wala na. Yung kaninang nag-comment dyan, si Bina, sabi niya, pre, yung anak ko, pinasok ko sa Manila Science. Okay, ang ganda, pero puta, binaboy nila, walang budget, kawawa yung mga bata, pati mga teacher. Ibabalik na lang daw niya ng Saint Scholastica. Diba, hindi naman natin malalaman. Kung hindi dahil may mga nagko-comment, ibig sabihin, pinabayaan mo talaga Maynila. Mayor Hani, wala kang kwentang mayor. Si Yorme, ang iniisip niya, kapwa niya. Ikaw, Mayor Hani Lacuna, ang iniisip mo, sarili mo. Para kang si Sara Duterte. Diba? Salamat po, Yormisko. Garalgal pa, boses mo dyan, naiiyak ka pa. Dahil hindi ka nagtipid sa iyong mga pangarap. Kita mo? Halos maiyak ka pa dyan. Buisit ka. Drama-drama ka pa. Tapos ngayon sasabihin mo, wag bumalik. Bugo ka. Bugo kang Mayor Hani Lacuna ka. Sasabihin mo, wag bumalik. Anak ng teteng ka. Diba? Kita nyo kung gaano ka bruhilda tong taon to. Kita nyo yung toilet, pwedeng matulog, oh. Balik natin. Kita nyo yung toilet, pwedeng matulog. Mga pangarap. Maganda pa to sa bahay ko, atong toilet, May elevator pa! Imaginein mo yun! May elevator pa! Tinalo pa, private! Sus, Mariosep, ano ba naman to? Tapos ayaw mong pabalikin si Yorme? Ang pagsasaluhan ng pamilya, ang titirahan, tahanan ng pamilya, ang magandang edukasyon para sa pamilya. Laging ganun ang nasa isip namin. Manila, God first. Manila, God first. Diba? Sus, Mariosep, kaganda nitong eskwelahan na to. Diba? Kalog-kalog ka, bangag na vlogger. Bangag po talaga ako. At hindi po ako mabait na vlogger. Kung akala mo rito, hindi kita papansinin, hindi sa vlog ko, papansinin kita. Akala mo hindi kita papatulan. Bangag talaga ako, bangag ako. Sa kagustuhan. Na mapaganda ang Maynila. Bangag po talaga ako sa kagustuhan